Ang dami kong binabasang Tagalog books lately, pero alam nyo kung ano hindi ko binabasa? Yung most anticipated books of 2024 ko, which is Ang Suklam sa Ating Naagdas sa Balat ni Ronaldo Vivo Jr. And this is my most anticipated book of the year. Kaya naman ngayon, rest day ko, wala akong pasok, wala akong gagawin, wala akong task and all that. Mag-edit sana ako ng video, pero naisip ko wag muna ako mag-edit ng video dahil bukas na lang. I will finish this book today. At para matapos ko to, magkukulong po ako sa kwarto namin hanggang hindi ko to tapos. Wala akong budget pa sa Airbnb, kaya dito lang sa kwarto namin. Make use of what you have. Come read this book with me. Arte? Hello mga mi! Welcome to the room! Hi! Maliit lang tong kwarto namin, isang tumbling lang yung kaya mong gawin. Pero this is the perfect room para magkaroon ako ng maraming lighting. Also para walang masyadong distraction. Ang problema nga lang, mainit. Talaga nga lamang naaagnas na balat. Mafe-feel ko yung naaagnas na balat na sinasabi dito sa libro dahil parang naaagnas na ako sa sobrang init ito. Sa Pilipinas, opo. Buksan natin yung aircon. Ang kuryente! Doon papasok ang suklam. Kapag dumating na yung bill ng kuryente. Welcome to the room! Ulit-ulit naman yung welcome to the room. So this is a 350 plus pages kind of book. Ang preferred way ko talaga ng pagbabasa nito is isang upuan lang kasi may chance na mawala ako sa momentum, mawala ako sa istorya kapag tumigil ako sa pagbabasa halfway. And I don't want to lose that kind of motivation, that kind of emotion na meron ako while I'm reading it because that might affect my experience in reading the book. So itong mga libro ni Ronaldo Vivo Jr. pang isang upuan ko to mga mimasor. I'm excited! Of course, bilang nabasa ko na yung mga librong lalabas niya, ang pinaka-paborito ko talaga is yung ambangin sa ilalim ng ating mga paa. So ngayon, ang tanong ko dito is malalagpasan ba nito yung ambangin sa ilalim ng ating mga paa? Mapapantayan ba niya? Or it's just going to be okay? That's what we're going to find out. Okay, sisimulan ko na basahin to. Wala na masyado pang masabing salita dahil I'm excited! I'm excited! Let's go! Yeah. First 3 chapters at ang masasabi ko is we have 4 different set of characters, I believe. After 3 chapters, bumalik tayo sa naunang characters. So far, we have 4 different set of characters na susundan natin. I'm excited to know kung paano ba magtatama ang kanilang mga landas with each other. Hindi ko pa alam kung ano yung story. So far, nagtatanim pa lang si Ronaldo Vivo Jr. sa atin ng mga clues and all that, ng mga mysteries and all that. Pero yung kabuuan ng istorya, what the gist of the story is, hindi ko pa siya makuha. Pero makukuha ko rin siya as we are moving forward. Ito na po ang nababasa ko, mga mimasar. Magtitimpla ako ng kape. At ang kape ay nandito, baon ko, sa loob ng kwarto. Ay, grabe naman. Okay, sabi dito sa dedication part, ang ambangin sa ilalim ng ating mga paa, basahin ko daw yung mid part bago ko basahin yung suklam. Pero hindi ko alam kung aling mid part yung tinutukoy niya. What I will do is I will just finish ang suklam and then saka ko na lang i-figure out kapag tapos ko na siya. But anyways, I'm gonna timpla some coffee over here. May pre-made mixture na to. Mixture! Hindi ko dinamihan ng kape kasi nga di ba hindi lang ako masyadong nagkakape dahil kinakabahan nga ako sa kape day. Kalahati lang nung coffee stick yung nilagay ko and then milk. Para gamitin ang salita ni Lola para lang magkaroon ng amoy ng kape. Diba? Ginanon siya. At alam nyo ba, ito na yung ginagamit naming thermos. Thermos din naman siya, di ba? Hindi naman pala siya nakakatawang experience or pangyayari sa buhay dahil thermos naman pala talaga siya. It retains the hotness and the coldness of the drink. So, ginamit namin siya smartly as storage of hot water. Ang perfect. Dito ako magbabasa naman sa sofa para iba naman ang ating place of worship. Place of worship. I will stop the video muna dahil hindi ako alam mo yun, hindi ako makafocus sa kanya, hindi ako ma-absorb ng libro because na-awkward na siguro ako na nag-video ako habang nagbabasa. I will stop the video and magbabasa ako ng walang mga matang nakatingin sa akin. Hala, yun lang. Okay, something is not right. On page 30, nakita natin ng isang karakter na napatay. We witness kung paano siya pinagsasaksak at nalagutan ng hininga sa ating harapan. But then, on page 89, he's alive. Pinagtanungan siya ng isa nating karakter sa kung ano ang trouble. He's alive. But on page 30, he's dead. I don't know if it is just a typo or na-miss out lang, but medyo nalito ako doon, nak. Pero I'm now on chapter 10, page 93.
Hello from the other side. So I'm done with the first 10 chapters. Done na rin ako sa first 100 pages of this book. Ang masasabi ko, I'm still at lost kung ano ba ang nangyayari sa istoryang ito. Pero what I know is that this will focus on family once again. Also, there will be some investigation again sa nawawalang pamilya. Pero this time, kung doon sa ang bangin, anak ang nawawala, dito naman is kapatid. Nasa tema po siya. Opo. Medyo nahihirapan ako ditong alam mo yon, hindi niya ako nasasakal at hindi niya ako natatransport fully into the scene katulad ng ginawa sa akin ng Ang Bangin. Ito medyo may struggle ako na makapasok. Medyo may struggle ako ditong mayakap ng pangyayari sa librong ito. Medyo nahihirapan yung utak kong intindihin yung mga feelings and emotions. Hindi ko alam kung bakit pero hindi siya ganoon ka-accessible sa akin. And medyo nalulungkot ako doon pero I'm loving our characters Marisol, Pancho, and Dondi ang saya nilang sundan. And kapag eksena nila parang natutuwa akong basahin some of the characters medyo hindi pa ako ganoon ka-attach. I don't know what to expect actually. Ang wish ko lang sana kapag tinuloy ko ang pagbabasa nitong libro na to, mas ma-immerse ako because I don't want to be disappointed. Ayun, okay, sasabihin ko na. Natatakot akong ma-disappoint sa libro na to. Natatakot ako na hindi ko magustuhan ang libro ni Sir Ronaldo Vivo Jr. as my favorite author of 2024. You know what I mean? But I have hopes. Dahil out of all the books na nabasa ko, yung Kalansay, Ang Bangin, Kapangyarihan, 3 libro na yung nabasa ko sa kanya and all of them I love. So, I have hopes for this. Tsaka ito pa lang naman nababasa natin, no? Marami pa akong bubunuin. Bunuin na natin siya para magkaalaman na. Let's go! Hindi ko na kayo ulit isasama dahil nahihirapan akong mag-focus kapag may nanonood. Ha! Got our merienda! This is Lola Nena's triple cheese donut. Ito ay ininit ko sa air fryer namin. She said crispy. Nako, malamig pa yung cheese. Let's start reading again. Okay, I get it. Gets ko na kung bakit parang nahihirapan akong intindihin itong libro na to. Bakit ako nahihirapang yakapin ng libro na to? Kumbaga nga naman, I'm on page 170 and I still cannot immerse myself into the world and into the story. Kung yung Ang Bangin sa ilalim ng ating mga paa, sobrang pagkabasa ko ng mga salita na transport agad ako sa mundo, that is because it is very accessible. The way that it was narrated, the way that the scenes were described to us, the emotions, they're very straight to the point. But this one, medyo naging poetic po ang ating Sir Ronaldo Vivo Jr. dito sa mga pagde-describe ng mga feelings and all that. Sabi niya dito, saksi siya sa palalim na pagtatampisaw ni Marisol sa maitim na sapa ng pagpupursige sa kalutasan. Okay. So that is kind of giving me the blockage. Ayun yung nagiging dahilan. I need to process those words. Tagalog siya. Sanay ako magbasa ng Tagalog. Hindi ako yung type of reader na parang sobrang hard mag-read ng Tagalog. Hindi ako ganon. I can understand Tagalog well, but it's just that nabigla lang ako because I'm not expecting that to Ronaldo Vivo Jr. I'm expecting more accessible kind of storytelling. But this one, it's giving poetic. Marami pang ganon. And I don't know what to feel about that. Oh! Oh my goodness. Ito na ako, Grabe naman ang nabasa ko. As a reader, nasa page 325 na ako at doon ko na nakita ang connection niya dito sa Ang Bangin sa ilalim ng ating mga pearls. Okay. And dito na ako, pero ang aking hatol ay hindi talaga ako ma-immerse sa kanya. Pero hindi niya ako iyakap katulad nito. Itong mga huling part na to ng libro, naging action-packed na rin siya, mga Mimasor. As in, kinakabahan rin ako sa mga eksena, sa mga nangyayari and all that. I am enjoying and loving this kumpara noong kaninang may araw pa na binabasa ko siya. Kung ikukumpara ko naman yung immersiveness na na-experience ko from these pages to this, mas familiar naman ako sa kanya, pero hindi ako yung sobrang, I'm enjoying this one! I'm with the characters! Hindi ganon talaga. Ito na lang ang babasahin ko. Malapit ako matapos. And I will share my final thoughts. Baka bukas, hello mga Mimasor! Ilang linggo na rin na nakalipas so natapos ko itong asuklam sa ating naagdi sa balat, Ronaldo Vivo Jr. Pero hindi ko pa rin siya ginagawa ng review dahil hanggang ngayon umaasa pa rin ako na mababago kung ano mo yung nararamdaman ko sa kanya. Because to be honest, the feelings and emotions na nararamdaman ko sa libro na to is not something na in-expect ko because I'm expecting to love this book. But I ended up being just okay with it. Just being nonchalant. Ganon. Na-disappoint ba ako? No. Para akong namamahay. Alam mo yung ganun pakaramdam na para bang namamahay ako because hindi ako sanay
na ganito yung way ng pagkakasulat ni Ronaldo Vivo Jr. I have read 3 of his books. Nasanay ako kung paano siya magbigay ng mga feelings and emotions sa mga characters niya, kung paano siya magsulat or mag-narrate ang storya. But on this recent book, it just feels something new, you know? Mas naging poetic yung pag-explain niya ng emotions and feelings. The storytelling is non-linear. Ang daming nangyayari sa iisang chapter, lalo na pagdating sa climax, to the point na hindi ko na alam kung saan ako titingin, kung saan ako magpo-focus. Yung mga dapat kong manamnam, hindi ko na nanamnam dahil sa dami ng nangyayari. Alam mo yon, parang sensory overload ang nangyari po. Nasanay siguro kasi ako na kapag nagbabasa ako ng mga libro niya, niyayakap agad ako, natatransport agad ako doon sa dreamland, ganon. Pero dito, nahirapan akong ma-access siya. Nakita kong dahilan is because, yun nga, naging poetic siya sa kanyang writing style. After reading this book, I just felt sad. Kasi nga, again, I'm expecting to love this. I'm expecting to rave about this book. But here I am, delaying the reviews after a few weeks of reading it because hindi siya yung in-expect ko. Ang dami rin gustong itackle nitong libro na to at sa sobrang dami niya, sobrang siksikan na po siya. And also, di ba, part to ng Dreamland Trilogy. Pero, parang it can pass as not a part of a Dreamland Trilogy. Kasi kung doon sa unang 2 libro, napakalaking part ng Dreamland doon sa kwento. Dito parang walang masyadong parte ang Dreamland. Siguro kaya natagalan din ako i-review tong libro na to kasi as someone na super rave at pinagsisigawan ng pagmamahal sa ambangin sa ilalim ng ating mga paa, alam po rin na may expectations in a way sa kung ano man ang magiging opinion ko about this book. And now that I don't love it that much, parang iniisip ko sa sarili ko, nasa akin ba yung problema o nandito sa libro? So, ganun. I am thinking of rereading this book because I want to give this book a chance. Hindi parang hindi pa yun yung kaya niyang ibigay. May kaya pa siyang iparamdam sa akin, may kaya pa siyang ibigay sa akin. It's just that hindi ko siya nakuha nung first reading ko. If yung emotions and feelings ko ay ganun pa rin after the second read, that means that what I'm feeling is final. I will give this book a second chance and let's see if love is sweeter the second time around. Medyo nasasad lang din ako kasi feeling ko na miss out ko yung kaya niyang ibigay dahil nababasa ko yung mga review sa Goodreads na para bang nag-aagandahan sila, na para bang gets na gets sila ang mga nangyari, na absorb nila ang mga gustong ipa-absorb ni Ronaldo Vivo Jr. And I was here like, okay lang siya. So ngayon, na the first read, I will give this book 3 stars because hindi siya pangit, hindi rin siya ganun ka-mind-blowing for me. That's it for the reading vlog of Ang Suklam sa Ating Naagnas sa Balat by Ronaldo Vivo Jr. So yun lang naman mga viewers. Sorry if you like this video, please give this a thumbs up and don't forget to subscribe for more bookish content like this. Follow me on my TikTok, Bookstagram para maging update kayo sa aking mga mostly everyday upload dahil doon ako active madalas sa TikTok at sa Instagram. Thank you for staying in this community and see you ulit sa next bookish video. Yeah.